Magandang araw po muli sa bawat isa sa ating minamahal at ginigiliw na mga taga-subaybay dito po sa araw-araw na pagpapala. Ako po inyong abang lingkod, Pastor Edwin Ditan po ng Jesus Christ Saves Global Outreach. Patuloy po na bumabati po ng pinagpalang araw sa bawat isa. Tayo po muna ay dumulog sa ating panalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, makapangyarihan Diyos, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Muli, ipinagkaloob mo ang pagkakataong ito, kami po ay makapag-aral, makapagbulay-bulay ng iyong gintong butil ng salita ng buhay. Salamat nga po sa pagkakataong ito. At patuloy, inihiling po, Banal na Espiritu Santo, sa inyo pong kabutihan at katapatan, pagkalooban po ninyo ng kapangyarihan ang iyong salita. Sa pagkakataong ito, sa mga kapatid po namin, maging sa mga ginigiliw po namin at minamahal na taga-subaybay dito po sa araw na pagpapala na programa, na sila man din po ay daluyan ng kapangyarihan ng pagpapala ng iyong salita. At sa kanila pong pagdinig at pag-aaral ng salita mo, patuloy ito po yung pagkalooban po ninyo ng kagalakan, kapayapaan sa aming mga puso't isipan, higit sa lahat, maisapamuhay ng buhay na matagumpay. Salamat po. Muli itong aming dalangin sa aming pagpapatuloy, kayong may taas at maluwalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nais ko pong ibahagi sa inyo sa araw na ito ang aking pinamagatan po na Kabanata Matthew chapter 28 verse 18 to 20 sa Magandang Balita Biblia, na humayo nga kayo. Sabi po rito sa Matthew 28, 18 to 20, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Tayo po ay inaatasan ng ating Panginoon. Salamat po sa pagkakabasa ng kanyang salita. Tayo po ay inaatasan ng Panginoon, lalo na higit sa lahat ang mga kapwa ko mananampalataya, na humayo sapagkat hinog na ang mga bunga. Marami po sa atin umaati ng church pag Sunday. Siyempre, Monday to Saturday o Monday to Friday, tayo po ay nasa mga kanya-kanya nating hanap buhay, trabaho, okay po yun. Pagpapala po ng Diyos na ipinagkaloob sa atin yan. Dapat po, hindi lamang po ang pagdalo ng pakikinig ng salita ng Diyos, kundi tayo po ay makiisa sa paghayo o pagbibigay, pagpapalaganap ng magandang balita ng salita ng buhay ng ating Panginoong Kristo. Bigay din po natin, baka meron po tayong mga mahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon o hindi niya kilala ang Panginoong Kristo. Maaring kilala, subalit yung tinatawag po natin na relasyon o yung relationship, wala pa silang tunay at tamang relasyon sa ating Panginoon. Umpisahan po natin sa ating mga mahal sa buhay bago tayo lumabas ng ating bakuran. Minsan po, mahirap talagang maghayag o magbigay, magbahagi ng salita ng Diyos, lalo po sa ating mga mahal sa buhay. Sapagkat maaring tingnan nila bilang hindi pa mananampalataya yung ating kahapon, ating katauhan kung sino tayo sa kanila. Ganun po talaga, maging ang Panginoong Kristo ay lumiban ng ibang lugar dahil kilala siya sa lugar po nila na isang anak ng karpintero. Kilala siya bilang anak ng karpintero, hindi nila po alam na ang Panginoong Kristo ang siyang bugtong na anak na ipinagkaloob ng Diyos Ama. At sa pagdating ng panahon, siya po ay ipagkakaloob sa buong sangkatauhan bilang handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan.
Talagang ganun po. Subalit, kung pwede naman po, hindi naman lahat sa atin talagang ganun ang magiging tingin o pananaw sa atin, ating mga mahal sa buhay. Kung pwede po sa kanila mag-umpisa, hanggat maaari, sa kanila po tayo mag-umpisa, sa ating kaibigan, mga mahal sa buhay, at ating mga minamahal, yung mga close friends, mga loved ones. Tinan po natin, bigay po natin sa kanila. Ibalita din po natin sa kanila ang magandang balita na ating narinig, naranasan, at patuloy na ipinapamuhay. Sapagkat hinog na nga po ang mga bunga, kailangan ng mga mag-aani. At yung mga mag-aani po nito o manggagapas ay tayo po. Sapagkat sa Biblia po ay inahalin tulad ng Panginoon na ang mga tao ay katulad ng mga hindi pa mananampalataya, nakakakilala o nakarinig ng kanyang salita, ay itinuturing po niya na katulad ng mga aanihin na mga bunga ng halaman. At tayo po, natural, di po ba? Ang mga magsasaka, pag hinog na ang bunga, inaani po yan. Yun po, nais ng Panginoon bilang tayo, mga manggagawa, ay humayo, hayuan na po natin sila. At sinabi naman po ng Panginoon sa 2 Corinthians 5:17, kung ang sino man nakipag-isa sa Panginoon ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dati niyang pagkatao, siya ay bago na. Kaya po tayo, binago ng Panginoon, hindi po agad ito makikita. Ibig sabihin, maaring makita ng ating mga mahal sa buhay, ng mga tao sa ating kapaligiran, ngunit sila po yung magtataka, sila yung magtatanong kung paano ito nangyari. At yun po yung tamang panahon na tayo naman po ay magpakilala sa kanila bilang anak ng Diyos o nakakilala sa Panginoon at mayroong tunay at tamang relasyon sa ating Panginoon Jesucristo. Bakit po tunay at tamang relasyon? Yung po bang nakakilala sa Panginoon, wala po ba itong tunay at tamang relasyon sa Panginoon? Mayroon po. Bago ko po basahin ang John chapter 15 verse 5, nais ko lamang pong ibahagi ng madalian sa inyo po. Kung kayo po ay ng halaman, yung drafting na tinatawag, no? Yung grafting, yun po ay yung pag-aayos ng halaman na siya ay iuugbong sa isang puno, sa isang halaman upang siya ay mabuhay at magbunga at maaari pong ibang bunga. Nakita ko nga po kahit sa Facebook pwede palang magbunga yung talong, pwede magbunga ng okra. No? Depende po, ang ganda. No? Anyway, wala pong imposible sa Panginoon. So, ibig sabihin po, basta't umugpong po, o yung katulad sa halaman, inugpong natin sa puno kung ano ang nais po, na bunga, na ginagawa nating halaman, yun po ang makikita natin. Ganon din po sa paghahayag ng salita ng Diyos. Pag nakakilala po ang taong ating binabahagian ng salita ng Diyos, hindi naman po tayo ang babago ng kanilang buhay, kundi ang Panginoon. Ang sa atin lang po, tayo po ay channel of blessing or spreading the word of God. At ang Panginoon po, ang siyang humihipo, kasama na ang banal na espiritu ng kanilang mga puso upang magkaroon po ng kapangyarihan ng salita at sila po ay magkaroon ng spiritual conviction o makita po nila, magkaroon ng kapangyarihan ng salita ng Diyos, magkaroon po ito ng bunga ng pagbabago ng kanilang buhay sa kanilang puso. Kapagkat ang salita po ng Panginoon ay makapangyarihan. Hindi po masasayang ang ating pagbabahagi ng salita ng buhay sapagkat bibigyan po ito ng kapangyarihan ng Diyos upang ang nakarinig ng salita ay magkaroon po ng spiritual na conviction. Maghahari po sa kanyang puso, sa kanyang isipan, higit sa lahat, sa kanyang buhay, ang salita ng Diyos at mababago ang kanyang buhay. Yung mga tunay po na talagang tumanggap, naniwala at nanampalataya sa ating Panginoon. Kaya po, pag inugpong po sa puno, sabi nga po sa John chapter 15 verse 5, sabi ng Panginoon, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Kaya nga po, doon po sa pagdadrafting ng halaman. Kung hindi po ito iuugpong doon sa puno, na siya lang mag-isa, hindi po ito magbubunga o mabubuhay. Kailangan niyang umugpong sa puno na pinagmumulan ng buhay upang ang buhay na nananatili sa puno ay dadaloy sa sanga na nakaugpong sa puno. At pagdaloy ng buhay, siya man din po
ay magkakaroon ng buhay at mamumunga ng sagana. Ang tunay lamang po na nakaugpong sa puno bilang mga sanga ang siyang mamumunga. Ibig sabihin po, yung mga taong talagang nagbigay ng kanilang buhay. Ibig sabihin, nagbigay po ng panahon, higit sa lahat, isinapamuhay ang salita ng Diyos. At sila man din po ay obligadong humayo, maging una sa kanilang mga mahal sa buhay, at ihayag po ang salita ng Diyos. Maraming salamat po. Nawa po ay muli natutuhan po natin paano po ang kalagahan ng paghahayo. Kung ito po ay pinaplano lamang natin at hindi po natin na isagawa at dumating ang huling hantong sa ating buhay, lahat naman po tayo ay papanaw. Hindi ko po sinabing papanaw na tayo. Matagal pa po yun. So, bakit ibig sabihin, maaring bukas sa ating pagdidesisyon, bukas na ako hahayo. At hindi po yun nangyari, maaring huli na ang lahat. Kaya hanggat may panahon, kapatid, mga kaibigan, mga minamahal, gawin na po natin hanggat maaga. Kilalanin natin, magkaroon tayo ng tama at tunay na relasyon sa Panginoon upang tayo mabuhay ng buhay na matagumpay. Tayo po'y dumulog sa panalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, maraming salamat po, makapangyarihan Diyos, sa iyong kabutihan sa araw na ito. Higit sa lahat sa aming mga minamahal na taga-subaybay dito po sa programa ng araw-araw na pagpapala. Ano man ang suliranin nila, maaring karamdaman, Panginoon, kayo po, dalangin ko ang patuloy na magpapagaling sa kanila. Kayo po ang siyang patuloy na hihipo ng kanilang buhay at ng kanilang puso. Kayo po ang siyang patuloy na babago ng kanilang buhay patungo sa isang buhay na matagumpay at buhay na kasiyasiya ayon sa iyong pangako, sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon. At sa aming pong paghiwalay dito po sa programa ng araw-araw na pagpapala, dalangin ko po, patuloy lumago ang kanilang mga buhay at patuloy po sila magkaroon ng kapangyarihan ng salita mo ng kanila pong mga karamdaman ay magsigaling ayon din po sa iyong kalooban. Muli, ibinabalik namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba. Ito po ang aming dalangin, puno ng pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Kayong maluwalhati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hanggang maraming salamat po. Tandaan mo, kapatid, kapag Diyos ang iyong inuna, wala ka nang hahanapin pa. Hanggang sa muli. Bye-bye.